Um, First time ko magsalita sa isang live. Sorry, kinakabahan ako. Actually, I am not as solid talaga na DDS. During my younger years, isa akong yellow. So, hindi maganda yung experience ko during martial law, although grade 1 pa lang ako noon. But then, hindi nga ako butante eh. Hindi ako butante ni Digong that time. But, nung naupo na siya, and then during pandemic, nakikita ko yung very organized yung pamamalakad. Although may konting problema, pero organized siya doon sa mga previews na nakikita ko ng mga namumuno. And then, nakikita ko kasi na idealistic siya, at the same time realistic. So, nagagawa niya ng problema, nagagawa ng solusyon yung mga nakikita niya problema in a long term, hindi yung parang band-aid solution lang na lagi mong naririnig sa kanila. Kasi during kabataan ka, idealistic ka. Pero pag nagbabayad ka na ng tax, yung binabawasan na yung sahod mo, parang gusto mo na may nakikita dun sa contribution mo sa government. So sa akin lang, hindi ko nahabaan. Para sa mga Gen Z, ang akin lang is magiging consistent kayo sa prinsipyo na pinaglalaban nyo. Hindi yung kung sino at kung ano lang ang gusto nyo maupo. I'm sorry, may lumaan. At kung sino rin gusto maupo. At saka sa lugar ko dito, hindi man sila active na DDS. Pag nakakausap mo sila, lagi nilang sinasabi Duterte pa rin. Hindi sila active kasi dito sa lugar ko, wala masyado silang pamasahe, walang makinarya para sumama. So, pero sinasabi nila, pagbutuhan, Duterte pa rin kami. And even sa office namin, Duterte pa rin. And confidential fund, parang natatawa na lang ako. Parang, basahin nyo na lang muna yung mga guidelines. Kasi ako noong una, wala naman eh. But as working ng matagal na sa finance, parang nakikita ko everything naman, and yung mga policies. So, basahin lang ng basahin doon. Kasi nung nabasa ko ang policies, parang simple lang naman layman's term eh. Walang masyadong doon. And nakakaintindi ka agad. Pero hindi ko alam yung iba, bakit hindi naintindihan. And even din sa auditing, hindi ko rin naintindihan kung bakit parang ang laki ng issue nila sa notice of disallowance. Wala pa namang final executory. So yun lang, sana maging stick sila. Bagbasa sila, mag-research sila yung mga bata ngayon na maiingay. Yun lang ang advice ko bilang galing ako sa yellow. Bilang parang pinaglalaban ko dati ang yellow na wala naman pala. So yun lang yung akin, Miss Joey. Thank you. Dami mga umaakyat na mga Tagalog na mga DDS. Tol Gubatang, maraming salamat sa iyo, Tol. Kabatang, salamat at saka sa Agilyon. Solid yung mga Agilyon eh. Maraming salamat po sa inyo. Salamat sa Kasama inyo. nyo, nasa likod nyo ang suporta ng Agilyon. Nandito po kami sa inyo lahat. Salamat. Ayan. Ang tawag dito, Mr. Guzman, hello. Guzman. Gandang gabi sa iyo, Brad. Marami rin sasabihin yan eh. Hello, Mr. Guzman. Yes, ikaw na. Hi, good evening everyone. Magandang gabi ulit. Mag-aangulo lang ng mga sitwasyon na baka makatulong sa mga tao. Regarding dun sa pagdamay ng mga senators, gusto lang nila itong iwit yung hanay ng mga Duterte supporters sa Senate. Para mukhang kahihiya para next year mas malaki yung boto ng mga mag-i-impeach kay DP Sara. Yung ginagawa ni Soto and Lacson, nakikita ninyo, napaka-unprofessional. Nagpapa-interview sa mga media. This is the old school usaping politics kung paano nila i-maneuver yung mindset ng mga tao. And it's very clear for me yung mga ginagawa nila. Ngayon, 'di ba ang gusto ng lahat ng bayan mapanagot kung sino yung mga involved sa flood control. Ito na, may tao na lumabas, naglilig sa lahat. Pero bakit binababoy ng mga influencer, mga mighty people, smart people. Yung mga kakamping, lagi nilang pinipigilan yung mga witnesses na magsalita eh. Pagsalitain mo muna, di ba? Oo, kasi natatakot sila. Hindi naman natin sinasabi na totoo lahat ng sinasabi nila eh. Pero pagsalitain mo muna para malaman natin kung ano ang sinasabi nilang totoo dyan at hindi, di ba? Charlie Kirk, walang point na ako ang tira-tirahin mo para kang tanga. Green Coalition. Diyos ko, ito yung mga tao na feeling ko ayan yung mga tipong babaril sa akin sa mga rally, sa sobrang galit sa akin. Yung katulad ni Green Coalition. Mga criminal minds. Pa-psychiatrist ka na, may tama ka sa utak, Green Coalition. Pag nakulong ba siya, dadalawin ba siya ni BBM? Oo. Then, ginamit niya si Charlie Kirk not because he admired Charlie Kirk, no? Kaya niya ginamit si Charlie Kirk kasi pinagpepiestahan, tuwan-tuwa yan dahil sa pagkapatay kay Charlie Kirk. Uy, ganyan na mga kakampi. Ay, yung mga dilawan at kakampi. Mga baliw. Ganun ang utak nila eh. Oo, mga baliw.
I'm very sure yung mga ganyang klaseng kakamping, yan yung mga gigil na gigil sa akin pagkatapos babarilin ako sa rally. Mga lefties nga kasi kayo, hindi nyo lang alam. Ewan ko ba? Ayun. Pero Guzman, no? Di ba Mr. Guzman, ano? Yung mga senador kakasuhan, ano? Pero yung sinabi nung halos lahat ng mga testigo, hindi nila kasuhan, ano? Si Romualdez, ayaw nilang idamay talaga, no? Oh, and then makita ninyo, ang pinaka-valid na witness dito, ang mga Diskaya. Kahit anong galit natin sa kanila, pero sila yung nauna na nandyan. Sila yung may breakthrough talaga kung sino yung mga nasa taas. Kasi itong Alcantara at Hernandez, Bulacan pa lang ito, ang Diskaya nationwide. Kung gusto niyo malaman, i-unlock natin kung ano yung mga sasabihin niya, kung uugnay ba ito sa lahat. Pero late na, no? Pinapatay nga nila yung yung hope ng mabuksan. Nakita ninyo, sinisiraan ng media at gumagana talaga yung makinarya nila sa lahat. No, kasi nga feeling nila bakit ba problema kapag si Marcoleta nakapagpalabas ng mga ebidensya. 'Di ba? Mas masakit sa kanila ngayon kasi sa tuwing may lalabas na pasabog, nasasaktan sila actually talaga eh. Maririnig mo sa social media. Buti na lang yung old school ng media noon, hindi na gumagana ngayon sa tao. At pasalamat tayo na sila Joey, sila Kalipi, nandyan, sila Maglalayas na talagang umiikot sa mga live, sa mga forum para ma-enlighten yung mga tao. At ayun nga, itong paglabas na ito ng sundalo, I hope the next hearing dumami pa sila para mas mapagpatibay. Tandaan ninyo, ang lower house, nagbigay na sila ng giveaway na sila sa ICI, no, na about doon sa investigation, pero dapat ang Senate mapangalagaan natin ito. And darating din sa elections, dapat sa 2028 mamuno tayo dito ng mas malaki ang number natin sa Senate. Kasi talagang bababuyin nila yan. They have the numbers of Congress, pero yung Senate, pag naprotektahan ng mga DDS ito, Sara will be okay para habulin ang lahat ng kurap, mga kapatid. I'm okay with Guanzon. Kung si Guanzon, compare mo kay sa mga Tulfo brother, kay Kiko, kay Bam, and Risa, I'm okay with this yellow Guanzon. And he is speaking about right now about law, no? So nakikita niyo yung problema. So mahalaga na mabalance din natin. Pero may ibigay din natin yung numbers natin sa Senate kasi nakita niyo ang paglalaro. Ito lalo sa BBM, 3 years. 3 years hindi pa siya sa mga flood project, no? Hindi never ata siya nag-visit. In 3 years ngayon lang siya nag-iingay. Pero tandaan natin mga brother, si Sara ang nagsabi dalawa ang may hawak ng budget. Si Saldi tsaka itong si Romualdez. Ngayon, andun pala yung tropa ng mga Tulpo, yung Eric Yap. Isa pa yun. Hintayin niyo yung kung bakit itong dalawang magkapatid na ito naglalaro sa Senate ngayon. And yung another angle dyan is yung I lost the other one, Mr. Anyway, i-give ko na lang yan sa mga iba. Baka masabi na rin nila yun. Na naglalaro talaga sila dyan sa Senate. So, wag natin hayaan na mawala sila. Especially, protektahan nyo si Marcoleta. And Marcoleta, speaking about sa Constitution, sa ating batas. At huwag kayo papatalo. Kasi itong mga loser na ito, may ingay lang ito. Kukunti lang to para may ingay. Pero we have the number, mga DDS. And Duterte-ism is not about hindi natin gods, CPRD. Tinuruan lang niya tayo kung paano magmahal ng bansa. Maraming immortalized na salita si PPRD na tumatak sa ating mga dibdib, sa ating puso. No, lahat ng mga speeches niya, ginawa niya lahat 'yon para sa atin. Even nga yung picture niya, hindi niya pinalagay sa mga school at sa mga offices ng mga mayors and governor para hindi siya magmukhang sikat. Nilevel niya yung sarili niya sa atin. And then siya yung bumaba at talagang totoong nagservisyo para sa bayan. And that's a true service, mga kapatid. And if we cannot protect the totalitarianism idea, political idea and policies niya, magkakaproblema tayo sa future sa ating mga anak. And hindi ito nakikita ng mga kakampwet, kakamping, o mga dilaw. Pero tayo nakikita na natin yung visions ni PRD. And he will die. But he will not be forgotten. He will be like Bonifacio. Though pinatay siya, ni Emilio Aguinaldo, si Emilio Aguinaldo, wala ka tayong nakikita mga ribulto, pero mas marami tayong ribulto na nakikita kay Bonifacio. The same yan, the modern hero yan, si PRD, sa puso natin. Yan yung magiging silbing kwento ng kanyang buhay. And I honor talaga na nakasama ko siya sa panahon natin. Maybe it's not in the lifetime natin makita na maging okay ng Pilipinas at okay ng economy natin. But we continue to fight ng kanyang polisiya at ng kanyang idea in terms of service. Ayun lang, maraming salamat Miss Joey. Okay, thank you, Mr. Thank you, Richard Guzman. Gomez. Ayan, maraming salamat. Nikay Q, hello? Hello, Nikay Q? Nikay Q79. Hello. Hello. First time ko magsalita sa isang live. Sorry, kinakabahan ako. Actually, I am not as solid talaga na DDS. During my younger years, isa akong yellow. So, hindi maganda yung experience ko during martial law, although grade 1 pa lang ako noon. But then,
hindi nga ako botante eh. Hindi ako botante ni Digong that time. But nung naupo na siya, and then during pandemic, nakikita ko yung very organized yung pamamalakad. Although may konting problema, pero organized siya doon sa mga previews na nakikita ko ng mga namumuno. And then, nakikita ko kasi na idealistic siya, at the same time realistic. So nagagawa niya ng problema, nagagawa ng solusyon yung mga nakikita niya problema in a long term, hindi yung parang band-aid solution lang na lagi mong naririnig sa kanila. Kasi during kabataan ka, idealistic ka. Pero pag nagbabayad ka na ng tax, yung binabawasan na yung sahod mo, parang gusto mo na may nakikita dun sa contribution mo sa government. So sa akin lang, hindi ko nahabaan. Para sa mga Gen Z, ang akin lang is magiging consistent kayo sa prinsipyo na pinaglalaban nyo. Hindi yung kung sino at kung ano lang ang gusto nyo maupo. I'm sorry, may lumaan. At kung sino rin gusto maupo. At saka sa lugar ko dito, hindi man sila active na DDS. Pag nakakausap mo sila, lagi nilang sinasabi Duterte pa rin. Hindi sila active kasi dito sa lugar ko, wala masyado silang pamasahe, walang makinarya para sumama. So, pero sinasabi nila, pagbutuhan, Duterte pa rin kami. And even sa office namin, Duterte pa rin. And confidential fund, parang natatawa na lang ako. Parang, basahin nyo na lang muna yung mga guidelines. Kasi ako noong una, wala naman eh. But as working ng matagal na sa finance, parang nakikita ko everything naman, and yung mga policies. So, basahin lang ng basahin doon. Kasi nung nabasa ko ang policies, parang simple lang naman layman's term eh. Walang masyadong doon. And nakakaintindi ka agad. Pero hindi ko alam yung iba, bakit hindi naintindihan. And even din sa auditing, hindi ko rin naintindihan kung bakit parang ang laki ng issue nila sa notice of disallowance. Wala pa namang final executory. So yun lang, sana maging stick sila. Bagbasa sila, mag-research sila yung mga bata ngayon na maiingay. Yun lang ang advice ko bilang galing ako sa yellow. Bilang parang pinaglalaban ko dati ang yellow na wala naman pala. So yun lang yung akin, Miss Joey. Thank you. Thank you very much. Maraming salamat ni KQ79. Ayan, maraming salamat, no. I think maganda talaga na nagsasalita yung mga individuals na very important yan, pati yung mga hindi nagsasalita before, tapos ngayon nagsasalita na. Kasi ito talaga may mga real life experience tungkol sa totoong estado ng buhay natin. Ganon yung mga bata na to. Sheng, pakimute muna yung microphone, Sheng. Pamute yung microphone. Ikaw na lang, Ma'am Joey. Baka naglilinis siya, hindi niya alam. Ayan. Okay. Ayun, natawag dito, ang tawag dito, because these are the people na naiintindihan talaga nila yung, yung totoong hirap ng buhay. Ayan. Okay. Anyway, hello, Chris B. Hello, Chris B. Hello, Chris B. Carlota na lang. Hello. Chris B. Ayan, hello. Hello? Yes po. Ayan, I'm sorry, hindi ko ma-turn off hindi ko ma-unmute. Anyway, this is my second time to be on your live, pero nag-worry talaga ako sa post ni Miss Kifi Chu tsaka ni Tio and the people from the Netherlands and also BP Sara's official statement about the state of PRRD. Kasi as I have said before, I've been a nurse. Andito ako sa Canada right now. I've been a nurse for 16 years already sa long-term care. So talagang sa elderly ang aking specialty, both sa long-term care and sa designated supportive living. So that is the step before sila mapunta sa long-term care. And people sa Philippines, sana ma-realize nyo yung urgency na kailangan na talagang maiuwi si PRRD kasi the longer he is there, a lot can really happen. Nag-uusap-usap kami dito ng mga ka-workmates ko and lahat kami nag-worry kasi nakikita namin to araw-araw. Yung mga elderly na pumupunta sa aming facility, ang sostong pa nila the moment they step into the facility, and then after a while, 6 months, talagang makikita mo yung changes. Kasi unang-una, magkaiba ang Netherlands is still a socialist. Yung government system nila, yung hospital system nila is socialist siya. So iba ang focus nila, ang beliefs nila, Caucasian sila, European sila, iba ang pag-aalaga nila. So like yung sinasabi ni Kifi Chu na yung ingrown pain na inaano ni PRRD for how many weeks, nasa kanila okay lang yan. Hindi yan immediate concern kasi okay nga lang sa kanila na maputulan yung toenail
mo in a month, once in a month. Talagang podiatrist pupunta once in a month or ano. Kaya talagang sana please, yung urgency, sana ma-realize nyo sa yung rally, talagang important yan. I am with Miss Joey sa panawagan niya. Kasi talagang palapit na ang fall. Alam mo yung seasonal depression dito, totoo yun. And imagine yung pagbagsak ng katawan ni PRRD, kitang-kita naman yung food na, syempre, iba yung food na kinakain niya ngayon. Hindi, although sabihin natin merong fish or vegetables, it's different, it's frozen, it's not fresh. Gawin man nilang katulad ng pagluluto. Ang sinasabi mo, Talaga. Christy, na sumasakit yung puso ko sa kwento mo. So, kumbaga, talagang hindi malayo yung deterioration talaga ni PRRD Hindi inside. talaga malayo. Even yung mind, hindi talaga malayo. Hindi talaga siya malayo. At saka yung, even nga yung sa CPR kung halimbawa na yung si Tio nagsabi nito kaya hindi din ako makatulog. Kasi 6 a.m. na ngayon. I got off work from 11 p.m. last night. Tingin lang ako ng tingin ng update sa kanila. Yung sinasabi ni Tio na he had fallen several times already kasi nanghihina siya. Kasi the muscles, if you don't use it, you lose it. So Yes. imagine kung nasaan, kung kwarto lang yung room niya, yun lang yung naiikutan niya sa maghapon. May nakaka-visit man sa kanya at the end of the day, mag-isa lang siya or kung may kasama man siya, isa lang sila doon. The loneliness, my goodness talaga. I cannot tell you guys how lonely it could be sa gabi, sa paggising mo sa umaga. It's very, very different. Kaya sana please, gawin nyo na sa Pilipinas ang lahat ng kaya nyong gawin. I know Miss Joey is doing her part. Please do everything that you can. Help Miss Joey. Kasi talagang, my goodness, I couldn't fathom what could happen to PRRD. So yun lang, Miss Joey. I'm sorry. I'm giving you things to imagine. Nakakayak talaga, Ma'am Crispy. Sa totoo lang. Kasi, di ba, Ma'am Joey, ako nga sinasabi kasi may pasyente kasi kami ngayon. And si ano lang siya, 60 plus years old lang. So nung March, ang ganda ng katawan niya, ngayon nag-deteriorate siya dahil iniisip niya yung sakit niya. Tapos ito, napapaligiran pa po siya ng kamag-anak. Napapaligiran pa po ng suporta namin. Hindi kagaya ni Tatay Digong na nag-iisa sa Dahig. Di ba? So isipin niyo yung pressure doon sa utak mo na iniisip mo na pag matutulog ka wala ka visitors suporta. naman. I understand may visitors pero iba talaga siya. Iba talaga siya. Kasi may visiting hours yun. Tapos very unjust pa, hindi man lang sinasabihan yung pamilya, that's basic courtesy yun. Everything that would happen to a person, the family, the emergency contact is within an hour, dapat talaga pinapaalam yun. So, you're fighting an unjust system na hindi ko na alam kanino pa ba tayo pupunta. Sa Pilipinas, parang David and Goliath na yung paglaban natin sa government. Ganun din sa ICC. So, oh my God, talaga, we can only pray too. So, let us pray din. Kasi, very hard talaga. Yung posisyon ng Duterte is very hard. Sabi ko nga, ano ba yung chance that PRRD is coming home if we change the president? I think so. You If are we very change the right. president, that's the only chance. Kasi kapag inintay natin 28, baka hindi umabot si PRRD. Saka Nico, demonyo lang ang magsasabi ng ganyan. Yung natutuwa doon sa kapighatian ng kapwa. Demonyo lang ho ang gumagawa niyan. Pagpatuloy mo yung kapatid na Nico, dinadagdagan mo yung kasalanan mo sa Diyos. Hindi kay Duterte. Diba Nico? Tandaan mo yan. Sa Diyos mo dinadagdag yung kasalanan mo. Ipagpatuloy mo yung ganyang kasamang pag-uugali mo, kapatid. No? Hindi ka naman pwedeng tumulad kay Duterte. Hindi mo naman pwedeng i-compare ang sarili mo kay Duterte. Yung natutuwa ka, sasabihin mo sa amin na mamamatay na yung tatay namin doon. Maganda yan. Utak demonyo lang ang nakakaisip ng ganyan. Yung natutuwa sa kapighatian ng kapwa. Anyway, yun lang Miss Joey. I'll go na kasi
I'm sorry, pinaiyak ata kita. Iyak Pero mo kami lahat. I'm sorry. Pero hindi talaga ako makatulog. I'm so worried din. So, sama-sama tayong mag-worry. At sama-sama tayong magdasal. Yung worry natin, Ma'am Crispy, no, para tayo nag-aalala talaga sa tatay natin. Yan kasi yung hindi maintindihan itong mga ano eh. Parang they are so consumed dun sa ano nila, sa hate nila. Hindi nila, oh sige, galit kayo kay PRRD. Pero kasi si PRRD, may impact talaga sa buhay namin. So parang, even that, hindi nyo ma-respect, hindi nyo kayang irespeto yun sa amin. So kaya hindi namin maintindihan na parang, bakit ganyan katindi yung galit ninyo? 'Di ba? Yun yung hindi namin magets. Bakit, may man nag-comment na, ay hindi totoo, walang karapatan si Trillanes na mag-visit, ganyan. Tingin nyo ba, naniniwala pa kami doon sa fairness and logic ninyo na hindi po pwede kasi hindi naaayon sa batas? Ilang beses nyo nang binaboy ang batas? Ilang beses nyo nang binaboy ang batas dito sa Pilipinas? Nirespeto nyo ba yung freedom to exercise religion ng KOJC? Nirespeto nyo ba yung karapatan ni Pastor Kibuloy? Nirespeto nyo ba yung karapatan ng SMNI? Yung mga vloggers na pinatawag nyo sa House of Representatives, nirespeto nyo ba yung karapatan namin? Yung mga pinagagagawa nyo na, kay Alice Go, ora-orada kayo, cancellation ng passport, pagkatapos ngayon magnanakaw. Hanggang ngayon, wala pang nakakancel na passport ni isa. Pagkatapos you're going to tell us, hindi kasi ayon sa rules, hindi po pwedeng pumunta doon sa Trillanes. Ngayon nyo kami sasabihan about rules? Do you even know how to respect rules? Ayaw nyo nga sundin yung constitution just because si Inday Sara yung magsasucceed. Kayo nga, hindi nga kayo marunong rumispeto ng batas, hindi kayo marunong rumispeto ng konstitusyon. Anong klaseng mga tao kayo? Diba? Sobrang talaga kayo nakakadiri. Kaya ako sa totoo lang, kaya dapat very, very important that the Duterte-aligned people should come out. Kasi yung mga ganitong klaseng tao, wala tayong magagawa dyan, ganyan na yan eh. What we really need to do is to have these people politically obliterated. Hindi natatanggap ng paliwanag yung mga yan eh. Alam niyo si Lenny, kahit busit na busit kaming lahat kay Lenny, si PRRD, hindi niya hinayaan na ma-impeach si Lenny, pinigil niya yung impeachment ni Lenny. Kahit asar na kami sa kanyang lahat. Kasi yung presidente namin, yung leader namin, marunong mag-isip ng tama. Nasa nirespeto niya yung boto ng mga bumoto kay BP Lenny noon. Correct. Diba? Binanggit niya yun eh. Si PRRD, yung appointee niya sa PACC, gustong idemanda si Lenny nung panahon ng pandemic dahil sa cash solicitation niya, which is against the law. Ano ginawa ni PRRD? Kahit galit na kami kay Lenny, ha? Kahit visit na visit kami sa kabobohan ni Lenny, ha? Anong ginawa ni PRRD? Finire niya yung nag-suggest na idemanda si Lenny Robredo. Why? Because it was during the time of pandemic. Sabi niya, sige, sabihin na natin na nagkamali siya, na nag-solicit siya at meron siyang na-violate. Now is not the time to do something like that. Ang hindi ko maintindihan sa inyo, bakit hindi niyo pa rin kayang maging tao at this very moment? Diba? Ba't hindi nyo kaya maging tao? Nakakasuka kayo. As in, nakakasuka kayo. As in, putang ina nyo lahat. I hope you all die an embarrassing death. Sa totoo lang. Karamihan naman dyan mga bata eh. Karamihan dyan mga bata. Sabi ko, itong mga batang to, tuturuan nyo kami sa politika. Hindi nga kayo responsable makipagkantutan eh. Totoo. Hindi nga kayo responsable makipagkantutan eh. Kaya nga ang daming may HIV sa inyo. Diba, 25 years old pababa, ang daming may HIV sa inyo. Ang daming mga may AIDS sa inyo. Pakikipagkantutan nga lang, hindi pa kayo responsable. Pagkatapos mamumulitika pa kayo. Diyos ko, tigil-tigilan nyo kami. Ayun. Anyway, alam mo parang hindi ko na kayang ipahabain tong live na to. Ang tawag dito, Carlota, meron kang important na sasabihin. Make it short and quick na lang. Sorry yung mga nandito sa stage. Ito na lang yung pagsasalitain ko ha. Crispy, maraming salamat sa inputs ha. Thank you then, Miss Joey. And, tinig po ba ako? Yes, Klaro po ba ako? Ay, magandang gabi po sa inyo, Miss Joey. Matagal ko na po kayong pinapanood at solid viewers niyo po ako since 2019. So,
Ano po, I want to open some issues lang po about sa Blue Ribbon. Bakit po nagkaroon ng power po yung isang senador na nagkaroon ng issue during his time po na nagkaroon po siya ng let's say si Ping Lacson. Paano po siya binigyan ng authority na maging umupo bilang chairperson po ng Blue Ribbon Committee kung noong February 4 noong panahon po ni Gloria nagkaroon na po siya ng kaso. Yeah, allegedly po na siya po yung mastermind ng pagpatay po kay Dacer at kay Corbito. Paano po yung gobyerno na nagkakaroon ng paano po nila nalulunok yung mga laway nila na magpaupo ng isang tao na mag-judge sa mga statement ng mga tinuturo nila na kriminal kung mismo yung magiging judge is criminal din siya. And wala pong nangyari sa kaso na yon at tinagurian pa nga siyang pugante during that time kasi umalis po siya sa bansa natin at nagtago po siya ng matagal na panahon noong January 5 pumunta po siya sa Hong Kong at nung panahon po yon ang presidente pa po si Arroyo. Yes po. At ayun po yung pinagtataka ko, paano po, bakit po binibigyan ng pagkakataon yung mga ganoong klase ng tao na makaupo pa sa pwesto? Diba po, bakit hindi po kaya magbigay? It's really politics, okay? So, ngayon, Kaya nga- ang ano dyan is, ano yung mga sinanla ni Ping Lacson so that mapagtakpan yung mga maaaring, yung mga ano niya, mapagtakpan yung, bakit parang may voice changer yung feedback sa'yo? Kay Ay, sorry Carlota po. po. Ayan po. Ayan. Okay na po. So ngayon, sa politika naman, kagaya niya ni Ping Lacson, di ba ang dami niyang issue, yung karatong baleleng, yung ang tawag dito, yung smuggling sa semento, ganyan-ganyan. And kapag meron kang mga kalansay sa closet, usually that is an area for a politician para gumawa ng concession. So ngayon, ang tanong dyan, bakit si Ping Lacson hanggang ngayon nandito pa rin? Bakit pa rin siya nagwawagi, di ba? Well, ano ba ang mga ginawa ni Ping Lacson? Ano ba yung mga concessions na in-enter ni Ping Lacson in order to hide all the skeletons in the closet? Remember, Ping Lacson is also the one who sponsored liquidation via certification. And that is something that benefits all the corrupt politicians. So ngayon, laking concession nun. 'Di ba? So ngayon, in politics, kapag kunwari may utang na loob ka or meron kang uutangin na loob, 'di ba? Kailangan magpa-participate ka rin sa kagaguhan. Ganon. So, I think, so you are asking me, bakit nandito pa rin si Ping Lacson? Bakit pa rin siya nagkaka-power? Well, simple lang. Ang laki ng concession niya eh. Ang laki ng part ng kaluluwa niya na binenta eh. And what is that? For me, that is the certification via, the liquidation via certification. Diba? Pero Maraming salamat yung, po. yung kaso niya naman kasi na ano yun na ano ba tawag dito, na-dismiss yun noong 2011, yung involvement niya doon sa yung sa Dacer Corbito murder case. Tapos merong ibang nakasuhan noon merong ibang na-convict noon dali. Si Mauro Torres yata ang na-convict doon sa murders noong 2017. So din, na-lift din sa kanya yun, kaya nakatakbo ulit siya FYI lang. Ayun. Anyway, ayun. Anything else, Carlota? And I'm from I'm from Luzon, sa Pampanga po. And naiintindihan ko kung bakit ganun po yung yung pamamalakad ni former President Rodrigo Duterte. Kasi yung pinafil niya po sa Davao is pinapil niya rin sa Luzon. Kaya ganun po siya ka-strict. Kasi sa mga nakikita at narinig ko po na experience from tao from Davao po is sobrang linis, tahimik at wala daw, ang yung crime rate daw po doon is sobrang baba. Kaya siguro yung mga taga-Luzon na katulad namin na nawawarshock kasi hindi kami sanay sa ganoong pamamalakad. Siguro sanay kami na may nagdroge sa gilid. I remember po 2022 po tinaas po ni Mr. President po yung sahod sa mga nagtatrabaho po sa pabrika dito po sa NCR. Kaya po sobrang laking tulong po talaga ni former President po sa amin, sa family po namin kasi yung mga kapatid ko po is nadagdagan po yung sahod nila. Kaya wala po akong makita na naging negative po sa President natin. Kaya I was wondering po kung bakit po ganun na lang po yung paghatak sa kanya para magkaroon po siya ng mahirapan po siya ng ganito. Yes, yun lang po. Maraming salamat po. Thank you, Carlota. Maraming salamat. Hello, Politics. Hello, good evening sa lahat. Actually, it's my first time to join.
Second time to join a live sa TikTok. Probably I have a different perspective because I'm from Davao, Ma'am Joey, but I actually voted for Lenny and Sarah during the last election. Now, probably my statement I would start, probably Ma'am Lenny, is why we really push for PRRD. I think just to differentiate the leadership from the past and comparing to PRRD, I think give credit. People like the oligarchs or something like Diallo, they help, they hand the help to the people. But they established that we're better, but we are there to help. But I think what PRD did is that you can stand on your own. The 888, that's why maraming DDS, because we can now speak up. We can now, that's the morale that PRD gave to us was, we can do it. It's normal naman sa politician to give, but PRRD, ang binigay niya sa atin is to stand up. You can do it. Kaya mo, magsumbong ka. There was a lot of moments na, kahit mayaman ka, I have the right now to talk about the law, my rights, because I have a father, probably I have a president that would fight for me if I'm right. But before, there was none. I think yan yung binigay ni PRRD sa mga Pilipino. That's why galit yung mga mayayaman, siguro. Because the poor has now parang na-boost yung moral ng poor to stand. And that's why I really appreciate PRD's government, because I think the success of government is not how many investment siguro, syempre masaya tayo, a lot of investment are coming in, a lot of rich people are getting richer, but it's always the gap of the rich and the poor. Ang pagkapantay-pantay pa rin sa government, yung dapat sukatan kung successful ba ang government. Because kasi ang government is for that. Hindi naman sila, okay, you have all the investment, okay, let's put it on Kakambik. They might have a lot of elites, they put a lot of businesses, but is the gap of rich and poor, was that na-stabilize ba nila? None. I think PRRD is to make everything pantay-pantay. And if you look at other nations, they always compare, this is Singapore, the Western countries, pantay-pantay ang mga tao. And that's what we're looking for. Then why were you not pushing for PRRD? Diba? So that's all my standpoint with PRRD. Now, going to Lenny and Sarah, actually, I just really don't like Marcos. So when people attack me because I really fight for Sarah, you cannot fight me that I voted for BBM, because I never voted for BBM. So they cannot attack me on that stance. Probably I think actually right now, and I understand the sentiments probably you feel with Lenny, but for me kasi, I think Lenny is really genuine and compassionate leader, but I think she can be the way I see how she is handled by the people, actually she's just a token. She's like the symbol of simplicity, compassionate mother. She's a token. Why would I say na token siya? They're pushing a lot of companies are saying right now, if Lenny was will be president, kung president siya ngayon, FOI could have been there. Then I would question you. If Lenny was not a token, there were kakampings who won. Hindi lahat nakakamping natalo. Why didn't push for FOI? Senator Risa was there. Why she didn't push for it? Because probably they don't believe on Lenny. She's just the best symbol for them. That's what I just feel, on my stance. And that hurts me a little bit because, I trust Lenny than BBM. And also, people say right now, impeach Sarah, they really push for Sarah, impeach. And then the companies would say that, but did Vico and Lenny said something about that? No, they didn't mention that. And kakampis are still pushing for that. Even your symbol for that is not even mentioning that. So what's with the rage? Now, I want to focus, kasi ayoko ng politician kasi na parang sinasabi nila dynasty and all that stuff. Ayoko sa politician kasi, Ma'am Joey, is yung medyo swapang sa kapangyarihan. I would cite Jokno. I appreciate Jokno in a sense that nag-abstain siya, yung path niya is kontra talaga siya. So, kontra talaga siya. But what I don't appreciate is actually the senators. They would change their beliefs. I would respect you if that's really your belief, because it's a democratic country. Whether it's not agreeable to me, di ba? But you're consistent with what you believe in. Yes, exactly. So it's not atrapo. You're not swapang. But if you right now, some senators I would cite it I'm sorry, but Bam, Kiko, and Risa, they put their subs in majority so that they can get power again to be chairman. And that for me is a very swapang move. What your principles. I would appreciate you if you stay in the minority or something like that, because I respect democracy. That's what you believe in, and I respect that. But you also respect that whoever is the majority, they would always win. That should be established. And yan lang stance ko din. Actually, for me, for kakamping,
Lenny would actually look so swapang if she's going to run for president. Because she's a mayor right now. She's gonna leave Naga to be a president. Like, they're focusing right now on saying na, diba, like, she's doing a lot for Naga and then she leave Naga. Because of what? She just wanted to be a president. And I don't like that because I want also certain parts of the Philippines to be progressive. If Lenny is really doing great in Naga, then stick to Naga, Lenny. You know, I want you to build that one and I appreciate that because Davao is growing, Cebu, like certain parts of the Philippines is growing if we have good leaders. But if you put her back, like just to run, like, ang swapang naman sa pangyarihan, nag-mayor, the president, like, you know, she's not that. I think for me, that's my stand. So, yung marami talaga akong naisip actually from Joey, like every time yung nasa blue sa Senate hearing, I really have a lot of things to say, pero ngayon ako nagka-TikTok account actually. And going back to Sarah, because I think the focus is really with Sarah, I think it's funny for me actually that the thing that they targeted first, coming from Davao, Sarah, they targeted her on corruption because she's not corrupt. I've experienced that. It's so funny that she targeted Sarah for corruption, which is, I would understand if they actually attack Sarah on a sense of like, oh, she's not really ready for the national field, you know? Because she's not, it's the first time. She could have been like, criticized on that matter. But what they did, they actually just established that Sarah is so good in the national field. Like everyone is angry at her, like pushing a lot of things to her right now against her, but she stand tall. So like, yun ang maling strategy nila politically. They had yung approach nila was really wrong because Sarah for like that's why this man is very strong because like, ano ba ang mabibigay nila na corruption subject for Sarah in aside sa what shall we call it sa confidential funds, wala. Only just that, diba? Because wala silang madig. Because she is really not into that. But they push for that. So it's so funny for me like that. And my stand also, like, I think people were like, we will not say BBM resign. Okay, do that. We will respect you, like, if No, you I will not establish, like, respect that. Because that is that is bullshit, 'di ba? Na hindi po pwede na bubullshitin nyo kami, binubullshit nyo kami the entire time about the Marcoses. Pagkatapos ngayon, just because you do not want Sara to be the president, sasabihin ninyo na Bongbong is a lesser evil. No, that's not gonna get respect from me. That's not gonna get any respect from me. That's lack of integrity, di ba? And when you do not have any integrity, you do not deserve any respect. But siguro my stand lang is like, okay, leave them alone. Like, you know, I will not respect you, but leave them alone. But I want to establish that whatever the result of what's happening right now, respect, because that is the law. You know, that is like we voted for Sarah as a majority, so you have to respect if she becomes president. If Bongbong Marcos is like be impeached, you know, so you have to follow that. You are alone. I will haunt them. I will not leave them alone. 'Di ba? Eh tangina ninyo 39 years yung tinatai yan eh. 'Di ba? exactly. That's why Inano-ano nyo pa yung mga tao, pinutaputan nyo pa lahat ng mga tao ng 2020, you are who you vote, magnanakaw yan, diba? Parang, pag inoto mo yan, magnanakaw ka na rin, and now you find him as a lesser evil? Are you fucking kidding me? Diba? We do not forget. Diba? I am not going to leave you alone. I am going to haunt you even in your dreams. That you do not have any integrity. Diba? Yeah, and I think that the lesson talaga dito, Ma'am Joey, is that, you know, when we had the yellow, we see like how oligarchs control us. But right now, I think it's also, I mean, in a positive, I'm very positive in different things. I think ngayon, lumabas yung mga trapo talaga na politician, that they will just use someone who's really good and famous to attach themselves, to be on power and just be corrupt. And right now, it's so nice if like Sarah really pushed for 2028 because we have eliminated those. I think nakalaban na lang sa 2028 is the woke. I think because we have eliminated the oligarchs, we have eliminated the politicians that pera lang ang habol, 'di ba? Na nagpapaka-plastic na dumikit just to be in power again. Then on 2028, then it's a better Philippines, I think, because we have eliminated the major things that we should eliminate. I think that's too much rainbow and too much Expectation. we're not going to have a better Philippines in 2028, that's for sure. When Sara becomes president, it's not going to be a better Philippines. It is going to be a repair term of Sara Duterte.
It's not going to be a better Philippines because not unless it is repaired from all the damage that we have experienced right now, we're not going to have a better Philippines. If Sara becomes president, ang buhay ng mga Pilipino ay hindi naman yan talaga, hindi yan aangat. Kasi mag-aayos pa ng problema si Inday Sara. Hindi pa. Oo. Mag-aayos pa ng problema si Inday Sara. Aayusin pa niya yung fiscal problem natin, aayusin pa niya yung law and order, yung mga ganyang hechos, ganyan. So, Saka ako, Ma'am Joey, naniniwala ako na itong that's why we napakalaking cannot problema. wait. That's why we cannot wait. That is why we have to stop the bleeding. Ganon. Itong malaking problema na to na ilang dekada na rin namang kumbaga ilang dekada na rin pinabayaan, no. Pero na lang sa panahon ni PRRD, no, kahit papaano medyo hindi kasi kaya ng isang termino to eh. Kaya after na maging presidente ni Inday Sara ng 6 na taon, kulang pa 'yon. So, kailangan tuloy-tuloy yung pag-repair sa Pilipinas. Next generation pa mararamdaman yung pagbabago talaga para sa paniniwala kasi sobrang lalim ng sugat na ginawa nitong mga politiko na to na nagahari. Ito naman si Di pabubulag, in-invite ko, dininay yung invitation ko, pagkatapos nga, tinanggal na yung invite button. Pag matapang sa comment section, dapat matapang rin pag ini-invite. Diyos ko, kung makaulol ka dyan sa comment section, di ka naman makaakyat. Ewan ko sa'yo, Di pabubulag. Block ka na, putang ina mo. Matatapos na lang yung live, namura ka pa. Tapang sa comment section, pagkatapos pag in-invite, hindi naman tinatanggap yung invitation. Diyos ko. Ayun. Huwag masyadong matapang kung hindi nyo kayang umakyat at ibigay yung point of view nyo sa amin. Okay? Whether we agree with you or we don't agree with you, if you cannot share your point of view ng harapan, manahimik lang kayo. Okay? Hindi nyo na ginagamit yung tunay nyong pangalan eh. Duwag-duwag nyo pa din. Ano ba yan? Diyos ko. Tigil. Huwag masyadong tapang-tapangan. Tapos pag nagkita-kita tayo, wala naman kayo ibang kayang gawin kundi mamakyu. Tapos pag namakyu, feeling nyo kayo pa nanalo. Diba? Tigil-tigilan nyo ako. Hindi nyo manahin si politics, naglakas loob na umakyat. Hindi naman siya inapi dito, di ba, politics? Tinatanggap naman namin yung katwiran mo, pero meron kami mga hindi sasang-ayunan, di ba? Pero hindi naman hindi naman kalupit na bastusan, di ba? I think lang talaga si politics. Parang he's the kind of person na always he looks at the glass, always half full. Ganun. Is a half full glass kind of person. Saka critical thinker siya eh. Very positive siya. Ayan. Tinitingnan niya yung situation eh, kung meron siyang dapat sang-ayunan o hindi. So, And okay that's yun. good enough. Oo. That's good. Ayun. Anyway, politics, anything else? Yeah, thank you. And I think my last message is just we should respect the majority lang. We're a democratic country. Whoever wins, let's respect. And what's showing right now, sorry, is majority. So let's just follow it. Let's just follow it and respect it. You know, ito ang batas ang batayan for our discipline. And like if there's no law, then everyone will be it's chaotic. So kayo pa naman. I mean, to be honest, kakamping pa naman yung we are so disciplined. We're so like we're perfect. So I would say sometimes. So like then if you are, then follow the rules and respect the law and majority. So that's it only. Thank you. Okay, thank you, Ito nga walang Felix. politics. Maraming salamat. Ayan. Ito nga walang politics, isang lang, no? Respect yung mandatong ibinigay ng tao, di ba, politics. Pero patuloy pa rin tayong magbalitaktakan. Kung may kailangan kayong i-komento sa presidente, kung si BP Sara ng presidente, kung meron kayong kailangang ireklamo nyo pa rin. Tapos kami, kung feeling namin maganda yung Because trabaho ng respect presidente. doesn't mean you have to shut up. Yes, oo. Yes. Wag. Patuloy pa rin ang pag-criticize. Kami naman, kung naniniwala kami na magaling talaga siya at nararamdaman namin pag siya na yung presidente magaling, patuloy kami magtatanggol. Ganun lang. Ayan. Yes. Thank you. Thank you. Okay. Ang tawag dito, sigaw, tuloy-tuloy na natin ha. Tuloy-tuloy na natin. Sheng, hello. Hi, Miss Joey. Good evening. Hello. May question lang ako. Ewan ko kung magiging selfish ba ako or what because I'm from Davao but working in Singapore. What if what if may mangyari kay FPRD sa The Hague? Anong gagawin ng mga Pilipino sa Pinas? Then that's the question you have to ask And- yourself. And what if si Sara maging presidente tapos bababuyin lang din ng mga taga Manila? Anong gagawin ng ibang Pilipino? Ipagtatanggol ba? Sheng, Or magiging babalahurain katulad ng pagbalahura nila kay FPRD? these are the questions that they have to ask themselves. I do not have answers to this, okay? No, because I do not have answers to this. as a Davaoeña, parang ang sakit-sakit na din sa amin ng mga Davaoeña na nagiging ganito yung kalagayan ng mga Duterte. Lagi na lang silang parang inaapi-api. Alam mo yun?
Masakit din kaya sa amin. Pinahiram ng Davao si FPRRD sa Manila. Tapos binabalahura. Ngayon nagsasuffer siya. Tapos lahat ng mga anak niya binabalahura. What's next? I mean, like, I don't know. Tapos ay yung iba gusto natin maging presidente si Sara, pero what if yung pagiging presidente niya magiging katulad din ng kalagayan ni FPRRD? We cannot answer that. We do not know. We do not know. So please have it in mind also. Please have it in mind also that PRRD and Inday Sara both are courageous people. So I understand that naiintindihan ko naman yung sentimiento ng mga taga Davao, naiintindihan ko naman yan. Pero alam nyo rin na nung pinasok yan ni Inday at saka ni PRRD, they also know what they are entering. So what we can do right now is instead of na parang yun yung i-highlight natin every day. It's okay to acknowledge this kind of sentiment. Walang problema dyan. But instead of highlighting that, let us encourage everyone to be out and loud na magsalita about sa mga issues, okay? We cannot be on PT party every day. We cannot be on in that space. We cannot be in that space. And ako naiintindihan ko yung sentimiento ng mga taga Davao na kawawa naman, binaboy yung pinahiram lang namin sa inyo pagkatapos binababoy ninyo. And those are, of course, syempre, we also have to understand that this kind of perspective is coming from a selfish perspective. But it is acknowledged because it is a valid feelings. Okay? But we cannot stay there all the time. Okay? We cannot stay there all the time. We cannot be parang contemplating on that na isolin nyo lang sa amin, because that's not gonna happen. Nandito na sila sa national space. And we cannot have PT party every day. Nakuha nyo ba? Oo. Ang hirap lang kasi dito sa Singapore mahirap din mag-rally kasi bawal nga, 'di ba? Tapos pabawal ang mga political rally dito sa Davao. Tapos parang yung ibang friends ko pa na circle of friends ko, mga BBM loyalist, ang hirap paliwanagan kasi lagi nilang sinasabi, kahit anong paliwanag ko sa kanila na ganito, ganyan, yung mga issues, ibinabalik din nila sa akin, si Duterte nga dati, magnanakaw, ninanakaw, laki-laki ng lotang, ganito, ganyan. Kahit na anong paliwanag mo, grabe, ang hirap paliwanagan, kaya minsan, nag-give up na lang ako, bahala sa buhay. Ayun nga, kaya nga dapat Ganun na lang. hindi tayo mag-stay dun sa PT party. Kasi pag lagi kang nandun sa PT party, mag-give up ka. So, yun yung pinopoint ko. Kaya nga, you have to understand na yung ganong sentiment, while it is valid and why it has to be acknowledged, hindi yun yung dapat na maging prevailing na feelings natin. 'Di ba? Kasi syempre, naiintindihan naman namin yun na parang yung marami talaga mga taga Davao na nasasaktan kasi parang hindi magaganyan si PRRD kung nasa Davao lang siya. But you also have to understand that this is a conscious choice of Inday and VP Sara. And let us respect those choices also. So ngayon, ang kailangan natin, mag-focus tayo hindi doon sa pettiness, sa pettiness and sa PT party. Hindi tayo dapat doon mag-focus. Mag-focus tayo ngayon kung paano lumaban. Okay? Naawa lang kasi ako, yun lang. Parang sobra-sobra na din kasi minsan eh. Totoo naman yan. Sobra naman talaga sila. Savior niya. Kaya laban lang tayo. Ayan. Savior ng Davao yun. Ayun. Okay. Hello, Onin ba? Meron ka pang gustong idagdag, Sheng? Nawala, yun lang po. Thank you. Okay, maraming salamat, Sheng. Hello, Onin Bats. Hello, Miss Joey. Yeah, go na. Oo. Yan, magandang gabi. Magandang gabi sa inyo. So, ayan. Bilang part ng, ano ang tawag dito? Gen Z kuno. Payo ko lang sa mga nanonood sa atin na kapwa at kaedad ko na 25 pababa, sana maisip nyo kung paano nyo nakilala yung sinusuportahan nyo ngayon. Kung sino yung pinaglalaban nyo. Kasi kami, na nandito sa Green, alam namin kung paano namin nakilala yung sinusuportahan namin. Kasi kayo, yung nakilala nyo, kaya nyo lang siya nakilala kasi namatay yung asawa niya sa helicopter. And then what? Titirahin nyo kami sa comment section, pero pag sinagot kayo, hindi kayo makapagsalita. Diba? Tapos pag binasahan namin kayo ng batas, hindi kayo makapagsalita, sasabihin nyo, mga bobo ang DDS, hello, hindi nga kayo makaribat sa batas eh. Hindi ba? Hindi nyo naiisip yung panahon ni Tatay Digong noon. Kung bago siya maupo,
ilang estudyante ang pinatay, ilang estudyante ang magagraduate na napinatay sa daan dahil lang sa pagiging sakim sa pera at pagiging addict. Tapos ngayon ganyan kayo. Ang dami nyo nang babash, nakakala nyo kung sino kayo, pero mga 1 follower lang naman kayo kumpara sa amin. Totoo. Kaya sana maunawaan nyo. Mas madaling kumita ng pera kapag malinis. Mas sarap lunukin ang pagkain kapag galing sa malinis na paraan. Hindi galing sa mga pinanser nyo. Ayun, totoo. Sabi dito niya, no, sasagutin ko lang to si Angelito Bacud. Sabi niya, laki problema ng mga DD shit, no? Sinabi na ng kakamping na wag iboto yan. Ngayon, naiyak kayo. Hindi mo kami umiiyak. Nilalabanan nga namin eh. Nilalabanan nga namin. Angelito Bacud, kwentas claras lang tayo, okay? Kwentas claras lang tayo. Si Bongbong Marcos, para iboto namin, nagsinungaling sa amin. Nagpretend-pretend siya na matalino, nagpretend-pretend siya na meron siyang solusyon, nagpretend siya na alam niya yung ginagawa niya, nagpretend siya na itutuloy niya yung nasimula ni PRRD. So that is why nakuha niya ang boto ng mga Duterte supporters. Okay? That is why. Si Lenny, brain dead. Boba na, obvious sa harap-harapan, boba na, tatanga-tanga, binoto nyo pa rin. Kami, para makuha ang boto namin, kailangan pa kaming lokohin. Kayo, harap-harapan na, buboto nyo pa rin. Yun yung difference natin ng Hilito Bacud. Okay? Ngayon, kayo, 39 years, sinusukan ninyo ang mga Marcos. Okay? Sinusukan nyo ang mga Marcos for 39 years. Pagkatapos ngayon, kayong mga tanga, pagkakatiwalaan nyo yung sinasabi nyo corrupt for 39 years na mag-imbestiga ng flood control project scandal. Oh, mas malaki ang problema ninyo. Hindi pa kayo pinapanganak, galit na kayo sa mga Marcos. Pagkatapos ngayon, kaya nyong tiisin ng Marcos at kaya nyong pagkatiwalaan laban sa korupsyon. Anong klase kayong nilalang? 'Di ba? Kasi buti nga siya lumalaban sa korupsyon. Uwe, talaga? Tiwala na kayo kay Bongbong Marcos na lalabanan niya ang korupsyon? Diyos ko, mas malaki ang problema ninyo. Ngayon, kaming mga Duterte supporters, we are very consistent. Ang pinangako sa amin, continuity, hindi kami binigyan ng continuity. So that is why naniningil kami ngayon. Okay? That is why galit kami. Okay? Kayo, 39 years yung inaaway, pero all of a sudden, nung pagtingin ninyo, shit, magiging presidente si Sara, lunukin natin yung galit natin sa mga Marcos. Lumunok kayo ng malaking-malaking yung tubol. Okay? Lumunok kayo ng malaking-malaking yung tubol. Ang tuwan-tuwa sa effort nyo, yung mga komunista. Kasi sila ang number 1 na magtutuloy ang buhay pagka na hindi nanalo si Inday Sara. Oh. So tigil-tigilan nyo kami sa mga RT nyo. Sinabi na nga namin mga Actually, pwede na nga tayo magbati ngayon at mag-agree. Tangina, tama kayo, in fairness, ha? Pwede na nga tayo magbati ngayon sana eh. Kung kayo ay may integridad. Kasi pwede na sana namin sabihin, tangina, tama yung mga yellows, tama yung mga pinks. Hindi talaga to dapat binoto, ganyan. Pwede na nga sana eh. Tapos, nung paglingon namin sa inyo, tangina, kinakain nyo naman pala yung tae. Diba? Kinain naman pala yung tae. Oh, babatiin na nga sana namin kayo eh. Sasabihin na nga sana namin, tama kayo ah. Kaso nga lang. Kaso nga lang, kinain nyo naman yung tae. Oh, ano gagawin natin dyan? Ilang beses kayong kumain ng tae, tangina. Okay? Ilang beses kayong kumain ng tae. Kumain kayo ng tae dahil kinalimutan ninyo yung 39 years. Nagalit ninyo sa mga Marcos. Pati yung mga ill-gotten wealth. Nakalimutan nyo. Nakalimutan nyo na yun. Okay? Pagkatapos, tinabla nyo pa ang konstitusyon. Kasi, ayaw nyong mag-succeed si Inday Sara kahit siya naman ang dinidikta ng konstitusyon. Kasi kami mga Duterte supporters, kahit si Kiko ang vice president dyan, we still want Bongbong Marcos to resign. Corruption yun eh. Diba? It's better to remove that person and put another one and risk another person in power kesa hindi mo labanan yung main root ng korupsyon. Wala kang magagawa kung sino vice president, yan talaga ang magsasucceed pag tinanggal mo yung main problem. Ganun talaga yon. Okay? Oh. Pagkatapos, huling-huli, tinablan nyo na nga ang konstitusyon, diba? Pinagkatiwalaan nyo pa. Itong taong pinandidirihan nyo ng buong kalamnan ninyo na mag-imbestiga. Oh, anong klase kayo mga tao? Ibig sabihin, mga tae kayo.
wala kayong integridad. Wala kayong integridad. Tapos ang rebat nyo lang is, kayo naman ang bumoto dyan eh. Bex, tapos na ang botohan. Naniningil na nga kami ngayon eh. Mga jowa nyo nga eh, jowa nyo na, sinagot nyo na nga yan eh. Pagka nangaliwa yung jowa ninyo, tinarantado kayo ng jowa nyo, inihiwalayan ninyo eh. Kinantot nyo na yan. Hihiwalayin nyo pa rin. Dahil ginago kayo. Pagkatas kami, binoto lang namin, gusto ninyo, nakatali na kami dun sa kanya. O di rin pala kayo mga tangat kalahati. So gusto ninyo, nakatanikala kami kay Bongbong Marcos dahil binoto namin. Kayo nga, nanay nyo na, tinatakwil nyo pa nung eleksyon dahil Duterte supporters. Nanay nyo na yon. Pagkatapos kami, binoto lang namin to, tinatakwil namin, tapos sisingil-singilin nyo kami? Tarantado ba kayo? Oh, jowa nyo nga, kinakantot-kantot nyo, hinihiwalayan nyo pa. Gano'n kayo katatanga? At ang bato nyo sa amin, ang ribat nyo lang sa amin, binoto nyo yan eh, binoto nyo yan eh. Mga bobo, kaya kayo may mga AIDS. Diyos ko, kaya kayo may mga HIV. Bobo kasi kayo. Anyway, yun na, mag-end live na ako. Ayan, namnamin nyo yan, namnamin nyo, kasi di ko kayo titigilan. This is political obliteration. This is political obliteration. We're not walking in, in green grass with butterflies and rainbows. Salbahe kayo eh. Salbahe kayo eh. Wala kayong tolerance sa kapwa niyo Pilipino eh. Yung pambabastos nyo, dapat maranasan nyo din. Kayo, bayad pa kayo ng CIA. Kami, we're just doing this because we love our country. So, tigil-tigilan nyo kami. Okay? Ayun. Sige na, bye-bye na. Ayan, Onin Bats, maraming salamat. Sigaw Kalipi. Yung mga nag-request, ang dami-dami nag-request, hindi ko na na-entertain. Sorry, ang dami-dami ninyo. Next time na lang.